But not only about stewardship, but it was based on the parable of the talents. Sa parable of the talents, kung maalala ninyo mga kapatid, hindi ba may 3 lingkod? Ginawa silang tagapangalaga nung kanilang Panginoon, hallelujah, ng salapi o talento. 5 doon sa isa, 2 doon sa isa doon sa pangatlo. Amen? At nakita natin, mga kapatid, kung paanong yung 2 doon sa 3, tama? Ginamit nila sa magandang bagay, nadagdagan yung ipinangalaga sa kanila, kaya sila ay nakatanggap ng komendasyon mula sa kanilang Panginoon. Di ba? Nanais nating marinig yun mula sa ating Panginoon. Amen? So, masasabing silang 2, yung binigyan ng 5, nadagdagan ng 1 pang 5, kaya naging 10 na nung kanilang ipinresenta sa kanilang Panginoon. Yung 2, ganun din, kumita, tumubo ng 2 pa, kaya 4 na yung pinresenta. Di ba? Magagandang halimbawa sila eh. Sila ay nararapat na i-commend ng kanilang Panginoon. Amen? Maliban doon sa pangatlo. Kasi yung pangatlo, hindi niya ginamit eh. Natakot siya na mawala. Natakot siya, malupit itong Panginoon ko eh. Kaysa manakaw yan, kaysa mawala, itatago ko na lang. Ano? Kaya pagbalik ng amo, pagbalik ng Panginoon, walang nadagdag. Hindi nga nawala, wala naman nadagdag. Hindi nagamit eh. Di ba? Di ba parang maganda yung mga halimbawa maliban na sa pangatlo. Di ba? Pero dito, sa parable of the unjust steward, parang negative. Di ba? Balikan natin yung kwento. Paano ba yung kwento niya? May isang lingkod na akusahan siya. Na hindi niya napangalagaan ng maayos yung pagmamayari ng kanyang Panginoon. Kaya, kinausap nitong Panginoon yung lingkod, balita ko. Hindi ka naging makatarungan, makatuwiran sa pangangalaga ng aking mga ari-arian. Kaya magbigay ka ng account sa akin, i-report mo sa akin ano yung nangyari. At hindi na kita hahayaan na manatili bilang steward, bilang tagapangalaga ng aking mga ari-arian. Tapos anong ginawa nung lingkod? Anong ginawa niya? Hindi ba pumunta siya doon sa mga yung mga may utang doon sa kanyang Panginoon? Yung dalawa yung nabanggit eh. Oh. 'Di ba? Dumiskarte. Kasi anong thinking niya? 'Di ba? Pag ako ay itinaboy, inalis na sa akin ang pagiging tagapangalaga, hindi ko kayang magtanim. Hindi ko kayang mamalimos. In short, 'di ba? Mawawalan siya ng kabuhayan as in totally. Kaya inisip niya, gagawa ako ng paraan para kahit mapaalis ako rito sa aking amo, may matutuluyan ako, may tatanggap sa akin. At anong ginawa niya? Nilapitan niya yung mga may utang sa kanyang amo, sa kanyang Panginoon. Di ba? Yung una, sinabi, di ba? Magkano na nga, ano na nga yung utang mo sa aking Panginoon, di ba? Ang sabi nung isa, nung una, di ba? Yung nahiram ko, 100 takal ng langis. Anong sabi ng steward? Ganito, yung kasulatan, malitan mo, isulat mo na lang, imbis na 100, gawin mo na lamang 50. Kalahati na lang. So, ibig sabihin, ang kailangang ibalik nung may utang na yon doon sa amo, sa Panginoon, nung steward, kalahati na lang. 50 na lang. Doon sa pangalawa, ang nahiram naman ay uhay, wheat. Diba? Ikaw, magkano yung utang mo? Magkano yung nahiram mo? Yung nahiram ko, 100 takal ng uhay. 100 measures of wheat. Sabi sa kanya, palitan mo, gawin mo na lang 80. Diba? Pinalusot yung, doon sa una, kalahati, 50 na takal. Doon naman sa isa, binawasan ng 20. Diba?
Palagay niyo ba magandang bagay 'yon? Sige, kung sa ating sa ating pananaw, sa ating pangangatwiran, magandang bagay ba 'yon? Ibig sabihin, mga kapatid, pag ibinalik nung una yung humiram ng langis doon sa Panginoon, yung kanyang nahiram, bawas na. Kalahati na lang yung ibabalik. Di ba? Yun namang isa, yung humiram ng uhay, bawas na rin. Instead of 100 measures, naging 80 na lang. 4 score is 80 eh. Okay? So 80 na lang, bawas ng 20. Magandang bagay ba yon, mga kapatid? Oo, pandaraya yun eh. Di ba? Nagiging tuso. Pero pansinin niyo, mga kapatid, anong sabi dito sa parable na to? And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. Ganon. Yung pagiging tuso ay pinuri ng Panginoon. Diba? So this is one of the most understood parables. One of the most misunderstood lessons of our Lord Jesus Christ. Parang walang kinaiba niyan, mga kapatid, doon sa Luke chapter 14 verse 26. Anong sabi ng ating Panginoon? If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Ibig sabihin, kailangan magalit ka muna, mamuhi ka muna sa iyong pamilya para ka makasunod sa ating Panginoon. Kailangan mamuhi ka muna sa sarili mo bago ka makasunod sa ating Panginoon. Alam natin, hindi ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon, kung tayo susunod sa Kanya, siya yung number 1. Kung hindi natin kaya na gawing number 2 and so on, yung sarili natin, yung pamilya natin, at number 1 si Lord, hindi tayo makakasunod talaga sa ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ni Lord. Hindi ibig sabihin, itakwil mo na ang lahat, itakwil mo na ang pamilya mo, itakwil mo na ang sarili mo bago ka sumunod sa Kanya. Hindi ganon. In this case, mga kapatid, hallelujah, in this parable of the unjust steward, mga kapatid, hindi ang pinupuri dito, hindi ang binibigyan ng commendation dito, ay yung dishonesty na nangyari. This is a lesson about wisdom, urgency, especially in being stewards of the Lord. Kung papansinin natin, mga kapatid, ang sabi, and the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. So yung aspetong yon, yung bagay na yon, yung magandang turing, yung wisdom, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng ating Panginoon, for the children of this world are in their generation wiser than the children of light. In this verse, mga kapatid, ang sinasabing children of this world dito, of course, hindi mananampalataya. Children of light, tayong mga mananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung yung mga hindi mananampalataya, ay nag-exercise ng wisdom, nag-exercise ng prudence, dapat tayo rin. Ngunit, hindi ibig sabihin gagayahin natin kung paano yung ginagawa nila. Hindi ibig sabihin ang gagawin natin parang yung mga, tawag na, contractors, di ba? Mainit na topic ngayon. Hindi ganun ang gagawin natin na para tayo ay, gagamitin, yung talino, yung, yan eh. Di ba? Pag yung talino mo, ginamit mo sa tamang paraan, di ba? Wisdom. Kapag yung talino mo, ginamit mo sa tricky, shady, maling paraan, ang tawag dyan, mga kapatid, pagiging tuso. Di ba? Yun, mga kapatid. Ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid, tayo ay maging wise. So kung makikita natin, Jesus seemed to have put it in a negative way. He gave a negative example to teach a positive principle. And that positive principle is this, mga kapatid. Yun nga, kung ang mga hindi mananampalataya, alam nilang gamitin yung mga resources, hindi lamang pera, mga kapatid, nandyan din yung kanilang kakayahan,
nandyan yung kanilang panahon. Di ba nga, sabi natin, 3 T's, time, talent, and treasure. So kung ang mga hindi mananampalataya, ginagamit nila ng may karunungan, yung mga bagay na yon, dapat tayo mga kapatid, hallelujah, na mga mananampalataya, dapat mas nagagamit natin ng mayroong wisdom itong mga ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. And we should handle what God has entrusted to us for eternal purposes, not for temporal purposes. Ano ba ang reason ulit mga kapatid kung bakit yung unjust steward ginawa niya yun, binawasan niya yung nakalagay doon sa bill? Kasi ang nasa isip ng unjust steward, meron tong utang na loob sa akin. Di ba? Kasi nabawasan na yung ibabalik niya eh. Di ba? So meron na siyang utang na loob sa akin. Sakaling mapalayas ako, at palalayasin na nga ako eh. Meron akong matutuluyan. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Hindi sa ganung paraan ha. Ngunit mga kapatid, ginagamit natin yung wisdom natin, especially in managing the resources that God has entrusted to us as stewards for eternity. Tayo man mga kapatid ay itakwil ng sanlibutang ito. At sigurado naman itinatakwil tayo ng sanlibutang ito. Ngunit yung ating mga ginagawa, lalo na yung management natin ng mga ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, our talent, our treasure, our time, mga kapatid, hallelujah, it should be towards eternal life. Hindi naman masama, mga kapatid, hallelujah, na hangarin na magkaroon ng maginhawang buhay gamit yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pero dapat hindi yun lang ang focus natin. Dapat ang mas pinagtutuunan natin ng pansin, mas pinagtutuunan natin ng effort natin, mga kapatid, ay ang buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. So yun mga kapatid, linawin lang natin. Negative yung example, but Jesus was actually teaching a very positive lesson about responsible stewardship as well as faithfulness. Katapatan, mga kapatid. And as we have read doon sa latter verses, mga kapatid, hallelujah, nandoon, sinabi ng ating Panginoon, hindi natin pwedeng hatiin ang puso natin. Between God and Mammon, there can only be one. We can only choose one. And set aside the other. Put behind the other. We cannot serve two masters. Ika nga, mga kapatid. So mga kapatid, tingnan natin. Balikan natin yung parable ha. The steward was accused. Inakusahan siya ng mismanagement. Amen? Kung titingnan natin mga kapatid, hindi masasabing definite na ginawa nung steward yung mga inaakusa sa kanya. Although magkakaroon tayo ng idea na itong steward na to, yun nga, tuso siya. Kasi diniskarte niya gumawa siya ng diskarte para kahit mapalayas ako, sige, diba, may sasalo sa akin. Kaya maaari na may katotohanan yung mga akusasyon sa kanya. Amen? Hindi niya nga pinaglaban yung side niya Diba? Hindi siya nangatwiran. Amen? So, nag-devise siya ng plano. Diba? Although, the plan was morally wrong, kasi ibig sabihin, ninanakawan nila yung amo, yung Panginoon. Biruin mo, imbes na 100, at baka nga dapat may tubo pa yun imbes na 100 yung ibabalik, 100 takal ng langis ang ibabalik lang 50. Imbes na 100 sukat ng uhay, o baka kailangan sobra pa dahil baka may interes. Ang ibabalik 80, bawas na ng 20. Di ba? Pag nanakaw yun, hindi ba? So definitely, that plan was morally wrong. Amen? At hindi yon yung kinomend nung Panginoon.
ang kinomend ng Panginoon ay yung wisdom. Yung wisdom. Amen? Yun ang kinomend ng Panginoon, hindi yung, binawas. Sino ba naman Panginoon ang matutuwa doon, di ba? Nalaman niya yung ginawang ganon. Di ba? Yung ibabalik sa kanya, bawas dahil kinakuntsaba nung kanyang pinalalayas na lingkod. Walang matutuwa doon. Pero ang kinomend, ulit, malinaw naman sinabi ni Lord ang kinomend nung Panginoon ay yung wisdom. Amen? The shrewdness, ika nga mga kapatid, not dishonesty, but the prudence of the steward. Mga kapatid, ito, di ba? Matthew chapter 10 verse 16. Saan yung instruction ng ating Panginoon sa mga disipulo? Di ba? Kayo ay maging matalino kagaya ng Kagaya ba ng kwago? Kasi di ba iba, wisdom, mga kwago. Di ba? Wise as a serpent. Wise as serpents. Serpents, di ba, usually have a negative connotation. Di ba? Pero yun yung ginamit ng ating Panginoon para ihalin tulad kung paano yung dapat na wisdom na i-exercise ng mga mananampalataya when dealing with unbelievers. Kasi mga kapatid, hallelujah, kung ang mga unbeliever, hallelujah, ay tuso, matalino na mayroong hindi magandang gawi. 'Di ba? Ginagamit yung katalinuhan sa hindi magandang bagay. 'Di ba? Makikihalubilo tayo mga mananampalataya. Na tayo mga kapatid magiging naive. Magiging inosente. Na parang hindi ang tingin natin doon sa parang hindi naman sa pinagbibintangan natin, 'di ba? Pero yung parang ang natin ang turing natin mga kapatid parang kagaya din natin na hindi ako gagawa ng masama nito. 'Di ba? Hindi ako gugulangan nito. Dapat aware tayo diyan. Kasi kung hindi tayo aware sa gawi ng nasa sanlibutan, kung paano gamitin yung pag-iisip, yung talino sa hindi magandang bagay, mga kapatid, baka hindi natin namamalayan, tayo ay nahihila na palayo nitong mga hindi mananampalataya. So from belief, we may be led to unbelief. Mga kapatid, kaya nais ng ating Panginoon, we be wise as serpents, but at the same time, harmless as doves. So we use our wisdom like serpents, but we make sure that when we use our wisdom, we will not harm anyone. Hindi tayo gagawa ng masama sa pamamagitan ng paggamit natin ng talino, ng karunungan, kagaya ng mga ulupong. So mga kapatid, ganoon din dito sa Luke chapter 16, sa parable of the unjust steward. Take note kasi mga kapatid, hallelujah. At eto pa, nakita natin pinaghalintulad ng ating Panginoon, kinompare ng ating Panginoon, yung mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya. Unbelievers often act more deliberately for temporal advantage. Ginagamit nila ang kanilang katalinuhan para sa kapakinabangan na temporary lang. Ang nais ng ating Panginoon, tayo dapat gamitin ang ating talino para sa eternal reward. Amen? Amen ba mga kapatid? So, Jesus wants us to use earthly resources to advance eternal purposes. Mga kapatid, kaya nga, hindi ba, hindi naman may pagkakaila. Pag tayo ay humahayo, kailangan natin gumamit ng resources. Amen? Mas maganda na yung mga resources na yan, pananalapi, ng mga material na possessions, ay nagagamit natin ng may karunungan para sa mga makalangit na bagay kaysa sa mga bagay na para sa mga temporary na kapakinabangan lamang para sa sarili natin. Amen?
That's why, mga kapatid, hallelujah, winning souls, getting into missions, of course, the kingdom of God. Jesus wants us to use the resources He has entrusted to us, hallelujah, para itong mga bagay na ito ang may advance, mga kapatid. Hindi yung pansarili nating kapakinabangan. And take note, mga kapatid, sa verse 10, ang sabi ng ating Panginoon, He that is faithful in that which is least is faithful also in much. Ang sabi ng ating Panginoon, ang matapat sa mga maliliit na bagay ay magiging matapat din sa mga malalaki. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen, di ba? And the corollary, ang hindi matapat sa maliit ay hindi rin magiging matapat sa malalaking bagay. Ang matapat sa sitwasyon ng kakulangan ay magiging matapat sa sitwasyon ng kasaganaan. Ang hindi matapat kapag nasa sitwasyon ng paghihikahos, kapag yan ay nakaranas ng kasaganaan, hindi rin yan magiging matapat. Amen? Kaya mga kapatid, wag tayong malulungkot, wag tayong panghihinaan ng loob. Kung halimbawa, iniisip natin, tapat naman ako naglilingkod sa ating Panginoon. Kahit nga wala nang laman yung aking bulsa, talagang yung aking pananalapi, iniuukol ko sa gawain ng ating Panginoon dahil gusto kong tularan yung itinuro ng ating Panginoon. Yung example, yung the widow, di ba? With her last two mamera, di ba? Yun lang yung meron siya, di ba? At binigay niya. Mas kinalugdan niyo ng ating Panginoon. Amen? Kasi ibig sabihin nun, ibinigay kung ano yung lahat ng meron siya. Kaya ganun din ako, Panginoon. Pero bakit ganun? Nandito pa rin ako sa sitwasyong to. Naghihikaws pa rin ako at ang aking pamilya. Mga kapatid, ang ating faithfulness ang dinidevelop ng ating Panginoon. Dahil once, mga kapatid, na manatili tayong tapat sa mababang kalagayan, pag nilagay tayo ni Lord John sa kasaganaan, mga kapatid, mananatili pa rin sa atin yung katapatan. Amen? God tests our character with these little things. Hindi lamang sa pananalapitan, mga kapatid. Ganon din sa oras. Ganon din sa mga opportunities. Hindi lamang, gaya nga ng sabi natin, 3 T's, time, talent, and treasure, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, ang hindi katapatan, nagsisimula din yan sa maliit na bagay. Hello? Amen. Kaya wag natin, mga kapatid, kung tayo ay, well, of course, kasi pinakamadaling makarelate at pinaka-obvious na halimbawa, yung sa pagbibigay natin ng ating ikapu at alay . Kung halimbawa, mga kapatid, sa maliit na ikapu na kinakailangan nating ibalik sa ating Panginoon, hindi pa tayo nagiging tapat. Kinukulangan pa natin kasi iniisip natin, yung 50 pesos na hindi ko isinama dito sa tithes ko, sa offerings ko, magagamit ko naman, maintindihan naman ni Lord, magagamit ko naman yan para sa pamasahe. Kasi kailangan pumunta sa church . Diba? 50 pesos. Pag binigyan tayo ni Lord ng mas masagana na sitwasyon, diba? Lumaki na. Diba? Nandyan pa rin yan, mga kapatid. Yung 500 pesos na hindi ko isinama dito, magagamit ko naman yan para sa para sa, di ba? Lalo na pag lumalaki, di ba?
lalong humihirap na i-let go eh. 'Di ba? Kaya nga, kung sa maliit pa lang tayo ay nananatiling tapat, sigurado yan pagka tayo ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng kasaganaan, malalaking bagay yung ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, nariyan pa rin mananatili ang katapatan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi sa verse 11, if therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? The term unrighteous mammon, alam natin mammon, kayamanan, earthly treasures, earthly wealth, mga kapatid. Pero ang description dito ng ating Panginoon ay unrighteous. Unrighteous. Ano? Ibig sabihin ba niyan, mga kapatid, ang kayamanan ay inherently unrighteous? Ang kayamanan, mga kapatid, hallelujah, inherently is sinful? Hindi eh. Tandaan natin, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, hindi money is the root of all evil. It is the love of money. Kaya nga, mga kapatid, walang pamananampalataya na makakapagsabi na, kaya ko nang mabuhay, na hindi ako gumagamit ng pera. Di ba? Lahat ng bagay dito sa sanlibutan ito, kinakailangan ng pananalapi eh. Di ba? Inherently, money, wealth, earthly wealth is not, it is not inherently evil. It is not inherently sinful. Ang maaring maging sinful, ang maaaring maging evil, yung puso natin, tungo sa kayamanan. Di ba? Kaya mga kapatid, nung sinabi ng ating Panginoon, unrighteous, number one, it's because it's worldly. But that does not mean, mga kapatid, that it's inherently evil. Isa ring maaaring connotation or maaaring pwede natin gawing pag-intindi doon sa unrighteous, mga kapatid. While it is not inherently evil or sinful, di ba? But love of it can corrupt one's heart. Kapag nandyan ang matinding pagpapahalaga mo sa pera, maaring makorrupt ka niyan. At ang mahirap dyan kung hindi natin napapansin na nakokorrupt na pala ang ating puso ng ating kayamanan. Hindi lamang kayamanan to, mga kapatid, actually. Maaring pati yung ating trabaho, yung ating talento. Sa umpisa, akala natin, iniisip natin, hindi, pinapagamit ko naman kay Lord eh. Yung talento sa pagtugtog, talento sa pag-awit, talento sa pagsasalita sa likod ng pulpito. Diba? Inherently, hindi yan masama. Pero kung halimbawa, mga kapatid, nagbubulid na yan para maging prideful na tayo. Diba? Ang nagiging focus na ay ang ating sarili at hindi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, nakokorrupt na tayo ng ating talento. Diba? Kumbaga, mula sa dalisay na pagnanais at layunin na gamitin ang resource na ito para sa ating Panginoon, nababaling na ang direksyon. Napupunta na ngayon sa pangsariling kapakanan, pansariling kapakinabangan, yung paggamit. Kaya mag-iingat tayo, mga kapatid. Hindi lamang ito tungkol sa pananalapi. Yung katapatan, mga kapatid. Take note, mga kapatid, hallelujah, ang sabi sa Matthew chapter 6, binasa natin kanina, di ba? Lay up yourselves treasures, not here on this world, not here in this earth, but in heaven. Mga kapatid, di ba? Ito, sabi dito, mga kapatid, money is a thermometer of the heart. Money is thermometer. Magbatay doon sa isang reference na ginamit ko. Money is a thermometer of the heart. Alam niyo ginagawa ng thermometer, di ba? Sinusukat niya, di ba, yung temperature ng isang bagay. Kung mainit ba o malamig. So, ang pera ay thermometer ng puso.
Ikaw ba, kapatid? Hallelujah. Ako ba? Kung halimbawa sa oras ng kasaganaan, okay, pinapagamit ko ang aking resources sa gawain ng ating Panginoon, at sa oras ng kagipitan, ganun pa rin ba tayo? Constant ba tayo? Or kapag nasa paghihikaos tayo, saka natin, okay, kasi konti lang naman yung kailangan ko ipahiram eh. Konti lang naman yung kailangan ko ipagamit eh. Tapos pag nandoon na tayo, medyo sagana na, ay, teka lang, mas malaki na yung kailangan ko ipahiram. Mas malaki na yung ine-expect sa akin na pwede kong i-let go. Diba? Hindi, yung pa rin, kung ano pa rin yung dati. Kaya nga may iba, di ba, hindi dinedeclare eh, na ganito na pala ang status. Diba? Para hindi mag-expect yung iba na pwede ka naman palang pwede ka naman na palang magbigay ng ganitong kalaking magpahiram ng ganitong resource eh. 'Di ba? Kasi 'di ba, yun eh. So nandoon nagiging barometro ang pera. Actually hindi lang pera eh. Kahit na anong resource, mga kapatid, na ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Nais ng ating Panginoon na ang temperatura ng iglesia ay nananatiling constant, mainit. Take note, mga kapatid, medyo biology ha, alam niyo na ang inyong lingkod ay biologist. Ang ating katawan, sa loob niyan, merong pinananatili na constant na range ng temperature. Medyo mainit siya. Nasa 36 to 37 degrees. Diba? Pag mas mataas sa 37 degrees, uminit ng uminit sa mas mataas, yun may lagnat tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, merong something wrong sa katawan natin. Maring may infection, kinilalabanan ng katawan. Pag lumamig naman yan, beyond 36, 35, okay pa 35, pero hindi pwedeng bumaba mas bumaba sa 34. Pag bumaba sa 34, bangkay ka na. Okay? Sa loob sa loob. Kasi baka sabihin nyo, bro, kumako ng temperature, thermometer, bakit 34 lang? Sa balat mo yan. Balat mo yan. Sa loob ng katawan yung tinutukoy ko. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga metabolic processes na nagaganap sa loob ng ating mga organs, ating mga cells, tissues, mga kapatid, nangangailangan yan ng temperatura na constant. Otherwise, pag tumaas yung temperature, hindi mangyayari yan na maayos. Pag bumaba yung temperature, hindi rin yan mangyayari maayos. Kaya di ba kapag nilalagnat tayo, hindi tayo makakilos ng kagaya ng kapag hindi tayo nilalagnat. Kasi may ilang mga proseso sa ating katawan na hindi gumagana ng maayos. Dapat ang church, dahil ang church ang katawan, di ba? Ang ating Panginoong Jesucristo ang ulo. Dapat, mga kapatid, nananatili yung init ng paglilingkod sa loob ng church. Amen? Hindi dapat nanlalamig. Lalo na, mga kapatid, magiging thermometer yung resources. Di ba? Yung aircon, malamig yung aircon. Dapat sa kabila ng resource na yan, mga kapatid, hindi magiging hadlang yan, hindi magiging dahilan yan para magbabago yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Or kung mawala man yan, ang init naman, hindi ako makakilos ng maigi. Pagka ako'y nagtatalon, pagka ako'y pumalakpak, nagsasayaw habang nagpupuri sa ating Panginoon, lalo magbibuild up ang init ng aking katawan, wag na lang. Di na lang ako kikilos. Siguro palakpak, gano'n na lang ako. Diba? Nagbago dahil may resource. Or nawala ng resource. Dapat, anuman ang sitwasyon, mga kapatid, mananatili tayong tapat sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen ba, mga kapatid? Yes. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Take note, mga kapatid, hallelujah, ang nais ng ating Panginoon that we lay treasures in heaven for eternal life, not for our temporary life here on earth. And we also should always remember
that we don't own anything in this world. Wala talaga tayong pagmamayari. Lahat ng ito ay pagmamayari ng ating Panginoon. Pinapangalaga lamang sa atin ng ating Panginoon. Kaya wag tayo magmamalaki. Ako yung nagpakahirap dito sa perang ito. Ako ang may karapatang magdesisyon kung magkano ang ibibigay ko bilang ikapo at bilang... Sinabi mo bang ikapo? Pag sinabing ikapo, 10% yun eh. Di ba? Tapos hindi 10%, mas mababa sa 10%. Hindi yun ikapo. Di ba? Baka ano yun? Ika-50. Di ba? Kaya ikapo, di ba? Ika-10. Huwag tayo magmamalaki. Hindi, ako naman yung nagpakahirap dito. Sige, sino nagbibigay sa atin ng lakas para tayo makapagtrabaho, makapagnegosyo? Sino nagbibigay sa atin ng wisdom para yung mga magiging desisyon natin sa ginagawa nating trabaho or negosyo ay nasa wasto? Sino, mga kapatid, ang nagbibigay ng kalakasan doon sa mga nakakahalubilo natin sa ating trabaho or sa ating negosyo? Para sa ating trabaho, maging smooth, walang conflict sa ating trabaho, nagagawa natin na maayos yung trabaho natin, or sa negosyo natin, yung mga customer, kasi pwede, mga kapatid, hindi ikaw yung piliin para bilhan yan. Di ba? Pero sa kabila nun, ikaw yung pinipili. Di ba? May kalakasan, may wisdom doon sa customer mo, kanino kaya nang galing yon? Amen! Kay Lord! Kaya wag tayo magmamalaki na ako. Naku, wala kayo na bang kay Taning. Di ba? Ako. Di ba? Wag nating hahayaan na itong mga resources na to sa ating sanlibutan ay ikabubulid natin sa kasalanan at mabubuo ang pride. Wala tayong pagmamayari. Amen. All earthly possessions especially belong to God. We belong to God. Amen? Sabi nga sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, unless yung pera mo ay nasa outer space. Hindi nga, buong universe, magmamayari pa rin ni Lord eh. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, akin yan. O sige, i-deposit mo yan sa Bank of the Moon or Bank of Mars. Kung meron, di ba? Hindi. Malinaw, the earth is the Lord's and the fullness thereof. We are not owners. We are stewards. Tagapangalaga tayo, mga kapatid. At pinagmamasdan ng ating Panginoon kung paano natin inaalagaan at ginagamit yung mga pinapangalagaan niya sa atin. Much like doon sa Lord noong unjust steward. Kita niya, tuso to. Pero at least ginamit niya yung utak niya. Papalayas ko siya, okay, may utang na loob na sa kanya yung di ba? Tayo ganun din. Tinitingnan tayo ng ating Panginoon, yung trabaho natin, yung tahanan natin, yung kabuhayan natin, mga kapatid. Yan ay sa ating Panginoon lahat. Wala, hindi tayo talaga ang nagmamay-ari niyan. And always remember this, mga kapatid. If we are faithful in our stewardship of God's possessions, including the time, the talent, the treasures that He has entrusted upon us, mga kapatid, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. I don't know about you, mga kapatid, hallelujah, pero ito palagi kong ipapatotoo to sa kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. This is not about me. This is about the goodness of our Lord Jesus Christ in my and my family's lives. Naging patakaran na namin sa buhay ng aking may bahay bago pa man kami magkaroon ng anak. Na tatabi na namin agad kung ano yung para sa Panginoon. Kahit na yung matitira sa amin, panggastos namin, medyo alanganin. Kasi nagtitiwala kami sa katapatan ng ating Panginoon. Magugulat na lamang kami
Uy, maglalaba. Maglalaba siya. Uy, may pera doon sa bulsa, oh. Diba? O magbubuklat ako ng libro. Uy, may nakaipit na pera. Diba? Hindi yun magic, mga kapatid. Panginoon ang nagdulot nun. Yung may nalimutan kang tanggalin na pera sa bulsa mo, nalabhan na ng ilang beses, hindi napapansin, tapos kung kailan ka magkukulang, bigla mo lang pagkapasa bulsa mo, ay, may laman. Diba? Ganun kumilos si Lord Inihahanda niya na yung pangangailangan mo sa hinaharap. Diba? Basta manatili lamang tayong tapat sa ating Panginoon. Kahit walang kasiguraduhan, mga kapatid, yung trabaho ko noon, patotoo, again, this is about the goodness of God, not about me. Wala akong kasiguraduhan sa trabaho ko, ako'y nagtatrabaho bilang researcher, mga kapatid. Hindi ako sigurado kung ako ba ay makabalik sa pagiging faculty sa aming pamantasan. Nagtiwala pa rin tayo sa ating Panginoon. Later on, nakabalik ako sa university, nandoon pa rin yung hindi kasiguraduhan, mga kapatid, dahil syempre, probationary ka muna for 3 years. Diba? Pero tapat pa rin sa ating Panginoon. Kasi pwedeng nangyari, mga kapatid, kung sakali man na hindi ako ma-permanent, at least, inilagay ko na yung, nag-ipon na ako sa bangko. Yung mga diba? Para kung sakali, na nandoon ako sa sitwasyon, maghahanap ulit ako ng trabaho, o sa time na yon, meron ako may panggagastos pa ako sa pamilya. Pero hindi. Kung ano ang ginagawa ko noon para sa ating Panginoon. Again, this is not about me. This is about the goodness of God. Ganun pa rin. Kay Lord muna, itatabi na. And then kung ano yung matitira, yun. Para sa akin at para sa aking pamilya. And I will never, ever forget that moment, mga kapatid. Hallelujah. At kaya, hindi ko makakalimutan at isa sa mga paborito kong Christian songs, yung Promises. Kasi inangkin ko na yung promise ng ating Panginoon na ano man ang kalooban mo, Panginoon, na hindi mo ako pababayaan. Ma-permanent man ako sa aking trabaho, hindi. Panginoon, paglilingkuran pa rin kita at alam ko, tapat ka sa aking buhay at sa buhay ng pamilya ko. Nakikinig ako noon, mga kapatid. Hallelujah! Yun ang nagpe-play. Nakatanggap ako ng text, ng message mula sa aking department chair. Kino-congratulate ako kasi natapos daw yung permanency board at ako ay ginrant ng permanency. Kaya hanggang ngayon, mananatili kung paano yung ginagawa ko noon sa ating Panginoon. Dahil ako, again, this is not about me, mga kapatid. This is about the goodness, the faithfulness of the Lord. Hallelujah. Ang pananaw ko noon, hindi akin to Hindi akin to. Kaya kung Lord, i-impress mo sa akin, ibibigay ko to sa gagawin ko, hindi naman akin to sa'yo to, Lord Hindi ako magdadalawang isip, Lord. Mula noon hanggang ngayon, at hanggang may hininga ako, mga kapatid. Ganon ang magiging pananaw ko sa kung ano yung mayroon dumadaan sa aming mga kamay, mga kapatid. We are just stewards. We are not owners, mga kapatid. Hallelujah. And God wants us to be faithful. God wants us to be wise in our stewardship. God wants us to have undivided attention to Him. Hindi pwede, di ba nga, hindi pwede magkaroon ng dalawang Panginoon na pinaglilingkuran. No servant can serve 2 masters. Bakit? Ang puso natin, lalo na itong puso natin bilang mga tao, mga kapatid, limitado. Kaya nga, di ba may kanta ang sanlibutan di ba? Sana dalawa ang puso ko. Limitado yung kayang maging laman. Hindi pwede, mga kapatid, na si Lord nandoon sa isang side, tapos nandoon sa kabilang side, kayamanan. Hindi pwede. Lalo na, mga kapatid, ang Panginoon natin, dakila. He's a great God. Amen? Hindi lamang siya jealous God, mga kapatid. Pag nilagay natin siya sa puso niya, sa puso natin, mga kapatid,
Wala nang espasyo para sa ibang bagay. Wala nang espasyo, mga kapatid, lalo na para sa kayamanan. Amen? Kaya mga kapatid, kung pinili natin, sabihin, hindi, okay lang yun, maiintindihan naman nila. Yun nga ang problema eh. Masyado tayong asumero't asumere eh. Na maiintindihan ni Lord. Inaabuso natin yung mercy at grace ng ating Panginoon. Maintindihan ni Lord kung halimbawa may kasama siya sa puso ko. Both riches, earthly riches, and God demands our heart. Wag nating tool lang ang pera. Money is just a tool. It's not something that we have to put in our hearts and in our minds. Instrumento yan ng Panginoon para pagpalain tayo at pagpalain ang ibang tao. Take note mga kapatid, hallelujah. Allegiance, trust, focus, affection, those should all be focused unto God. Isa lamang mga kapatid ang trono sa ating puso, and we have to put Jesus there on that throne. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, when we love one, we have to hate the other. When we hold on to one, we have to despise the other. I don't know about you, but I would like to believe, mga kapatid, that each soul under this roof right now, hallelujah, has chosen to love God, has chosen to hold on to God. Hallelujah. We cannot split our loyalty. We cannot split our faithfulness between Christ and cash. We cannot split our loyalty, our faithfulness to God and greed. We also cannot split our loyalty, our faithfulness between the kingdom of heaven and comfort here on earth. Hallelujah. Kaya sabi nga, di ba, mamili tayo. Sana ang maging tugon natin sa panawagan ng ating Panginoon, hallelujah, ay kagaya ng tugon ni Joshua. Di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Papipiliin tayo between earthly possessions, earthly resources, and the kingdom of God. Definitely, we should choose life eternal in the kingdom of God. Colossians chapter 3 verse 2, set your affections on things above. Amen? Hallelujah. So paano tayo kinakailangan mamuhay bilang mga mananampalataya? Bilang mga stewards ng ating Panginoon. Dapat maging tapat tayo palagi sa ating Panginoon sa maliliit na mga bagay at sa malalaking mga bagay, mga kapatid. Nandyan dapat yung devotion natin sa ating Panginoon. Yung consistency, kaya nga sinabing tapat. Hindi fluctuating. Constant, mga kapatid, consistent. Hallelujah. Again, mga kapatid, pinagmamasdan ng ating Panginoon kung paano natin pinapangalagaan yung mga ipinapangalaga niya sa atin. Kung paano natin ginagamit ang ating oras, ang ating talento, ang mga kayamanan na ipinapangalaga niya sa atin, mga kapatid. At nais ng ating Panginoon, maging wise tayo. Gamitin natin ang karunungan, makalangit na kaunawaan. Kaya tayo, mga kapatid, ay pinagkakalooban niya ng mga salita, pinagkakalooban niya tayo ng mga aral, at higit sa lahat, ibinubuhos niya sa atin ang banal na espiritu niya, mga kapatid. Hallelujah. Dahil, mga kapatid, tayo ay haharap sa ating Panginoon. Harap tayo sa Kanya, and we will give account to God. Paano ba natin pinaglingkuran ng ating Panginoon? Paano ba tayo naging tapat sa ating pangangalaga ng mga pinapangalaga sa atin ng ating Panginoon? I want each and every one of us right now, mga kapatid,
Maaaring kailangang isara ang mga mata para walang distraction. Maliban sa boses ko, mga kapatid. Sipin natin, tayo ba ay nagtatapat sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Tayo ba ay nagtatapat sa pangangalaga natin sa mga pagmamay-ari ng ating Panginoon? Sa mga maliliit na bagay, sa mga malalaking bagay, tayo ba ay nagiging tapat sa ating Panginoon? Hallelujah. At kung sakali na bumalik ang ating Panginoon sa mga sandaling ito, at tayo ay haharap sa Kanya, and He tells us to give account to Him, maririnig ba natin sa Kanya ang mga taga na sinabi ng Panginoon doon sa parable of the talents, doon sa dalawang lingkod? Well done, thou good and faithful servant. Ganon din ba ang maririnig natin sa ating Panginoon once we give account to Him? Let us all stand, mga kapatid. Hallelujah. We may have heard of this message in one form or another, or this may be the first time that you heard na wala pala tayong pagmamay-ari sa mundong ito, na ang lahat ay pagmamay-ari ng ating Panginoon, tayo ay makatiwala lamang.